mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Bibi! Pagod at umay ka na ba sa mga gawaing bahay na halos ikaw lang ang gumagawa? Ano ko naman, alam mo sa totoo lang, tama talaga yung kasabihan ng matatanda, ang batang masipag, pag malaki maraming inaatupag. Well, ganun talaga pag lumaki kang sanay sa trabaho, 'di ba? Hanap-hanapin na talaga 'yan ang katawan mo eh. Pero hindi naman 'yun ibig sabihin na hindi ka na napapagod, 'di ba? Na hindi mo na kailangan ng tulong. Of course, kailangan mo pa rin ng katuwang. Kaya dapat lahat ng kasama mo sa bahay dapat may alam at least 1 to 2 na gawaing bahay, 'di ba? Manong mayroon man lang naka-assign sa pagpupunas ng sahig, 'di ba? Pagkukusot ng mga labahan, pagkukuskos ng mga platong may natigang na kanin. O hindi naman kaya may talaggalaban ng mga damit ninyo, 'di ba? Kanya-kanyang assignment, kanya-kanyang toka sa mga gawaing bahay. Tsaka siguro sa panahon ngayon, let's end the connotation na kababae mong tao, hindi ka masinop, burara ka. 'Di ba? Tama na yung ganyan kasi dapat at this time, at this generation, regardless of the gender, dapat lahat tayo ay marunong na sa gawaing bahay, marunong nang mag-ayos, marunong maglinis. Kasi paano kung mag-isa ka lang sa buhay, 'di ba? Tapos lalaki ka. O wala kang kasamang babae, ano na lang kaya ang itsura ng bahay mo? Sabog-sabog, gulo-gulo, 'di ba? Kasi wala kang ibang aasahan eh, wala kang alam gawin kasi nga lalaki ka. So, let's end that connotation na, 'di ba? Dapat regardless of the gender, mapababae, lalaki, LGBT, lahat tayo dapat marunong sa gawaing bahay. Oo. Tsaka, 'di ba, in fairness naman din sa panahon ngayon, to be fair, sa panahon ngayon, mitikuloso at masela na rin naman ang karamihan sa mga kalalakihan. Marami na rin po akong kakilala na talagang maarte rin sa gawaing bahay. Sa mga lalaking ayaw sa alikabok, ayaw na aatsing-atsing. Diba? Yung mga ganyan, meron na rin naman. Oo, bihira pa siya pero marami na rin akong kakilala na maayos sa bahay at ayaw ng pakalat-kalat. Kaya naniniwala ako na depende rin talaga yan sa kinagis na nating unang tahanan. Yan. 'Di ba? Kasi kung lumaki yan sa bahay na sabog-sabog at kalat-kalat, sanay talaga yan sa magulong bahay. Doon siya komportable. 'Di ba? Yung may katabi siyang ref sa sala, ganun. Meron siyang katabing microwave sa CR. Ganun siya kaburara, 'di ba? Nami-misplace niya yung mga bagay-bagay na dapat wala naman sa isang lugar, pero nandoon. 'Di ba? Magulat ka sa sobrang burara mo, na sobrang pakalat-kalat mo. Magulat yung ref niya nasa kapitbahay. 'Di ba? Ganun 'yun. Makikita mo rin 'yan ultimo sa pagkain, sa restaurant 'yan, 'di ba? Kung ma-observe mo, makikilatis mo agad kung malinis ba siyang tao kapag nag-claygo. O alam mo ba yung claygo? Clean as you go. Yun yung ginagawa kapag kakain mo, ay aayusin mo or i-arrange mo yung mga ginamit mong utensils regardless kung may service charge o wala yung restaurant. 'Di ba? Doon pa lang alam mo na agad na ayaw niya ng magulo, may courtesy siyang tao. 'Di ba sabi nga ni Mother Teresa, wash the dishes not because you are told so, but wash the dishes because someone will use it next. Di ba? Ganun yun. Ganun yung courtesy. Dito mo makikita yung disiplina at pagiging responsable. Kasi marami pa rin ngayon, di ba? Kapag nakasama mo sa bahay, makikita mo ihahagis lang kung saan-saan yung hinubad na napkin. Bakit naman maghuhubad ng napkin kung saan-saan? Di ba may mga maghuhubad ng mga bago maligo, ihuhubarin yung damit tapos ihahagis lang kung saan-saan. Ano ka ahas? Paragpalit ka ng balat kung saan-saan mo lang iiwan. Wag ganun na. Dapat meron tayong courtesy doon sa mga taong naglilinis ng bahay natin, sa mga taong kasama natin sa bahay natin. 'Di ba? Kahit man lang sa simpleng bagay katulad noon, maging maayos tayo, malaking tulong na 'yun para sa mga talagang kumikilos, sa mga gumagawa. Tsaka nakakahiya sa iba, isipin mo kapag magpapapunta ka ng bisita sa inyo, 'di ba? Pahayag ka nun, ang bango-bango mo, ang ganda-ganda mo, sobrang presentable mo. Sobrang aesthetic mong pumorma sa labas, pero pagpasok ng bahay, mapapatanong sila, dito ka ba talaga nakatira?
Kung anong inayos ng itsura mo physically, yun naman yung ginulo ng bahay mo, B. At saka naniniwala din ako na wala sa kahirapan or yaman yan. Oo. Kasi kahit mahirap po, pwede pong maging masinop at maayos ang tahanan. Nakadepende yan sa taong nakatira sa loob ng bahay na yan. 'Di ba? Huwag mo idadahilan sa akin, mahirap lang kasi ako, wala akong kasambahay, tsaka wala akong mga pambili ng mga aesthetic na bagay-bagay. Alam mo, pwede mo pa rin namang pagandahin at ayusin yung bahay mo. I-arrange mo ng maayos, 'di ba? Mag-ayos ka, itiklop mo yung mga dapat ikitiklop. Hindi yung naghahalo na yung mga labahan sa mga bagong laba. Huwag ganon, oo. Pwede naman yan. Hindi naman din porket mayaman ka, ay iaasa mo na lahat sa kasambahay. Dapat kahit papaano, marunong ka pa rin kumilos sa inyong bahay. Paano na lang, di ba, kapag nag-day off si Aling Rosing. Walang maglilinis ng bahay, walang maglalaban ng bra mo. Oo, yan ang lesson natin for tonight, ha. Maging maayos tayo sa ating bahay. Okay? Siya, dito na ako. Ako pa rin naman to, ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating BB Time. At para sa mga gustong mag-relax mula sa pagod, pwede mong i-relax yung katawan mo. Oo, pwede na yan. Dahil bukas na po ang Star City from Wednesday to Sunday, 1 p.m. to 10 p.m. na po yan. Okay, BB, tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito pa rin at dito ka lang sa 101.1 Yes FM. Good night, BB. Sleep well. Mwah, mwah. 101.1 Yes FM.